Magandang araw po sa ating lahat. Muli po'y binabati ko kayo dito po sa ating araw-araw na pagpapala. Alam niyo po ang Panginoon ay napakabuti niya dahil araw-araw po'y may nakalaan po siyang mga salita ng Diyos upang magpalakas po sa atin. Especially sa panahon po ngayon, kailangan po natin ng kalakasan at alam po natin na ito'y magmumula lamang sa salita ng Panginoon. So ang akin pong title is Not Forsaken. No, alam niyo po, napakahalaga nito na meron po tayong kaisipan na tayo po'y hindi iiwanan ng Panginoon. Alam niyo po, ang Lord hindi siya nang iiwan, lalo na po sa mga panahon na tayo dumaranas ng mga pagsubok, no? Kahit kailan pa man po ay hindi niya tayo iiwan. So let us be reminded and assured that there was not a single time that we have been forsaken by God. No? All these times, dapat po maging confident tayo that God is with us in good times and in bad times. Andyan po ang Panginoon at lagi pong nakaantabay sa atin. And if there was a moment na naramdaman po natin na parang naisip natin na nag-iisa po tayo, ay alam niyo po pakiramdam lang natin yon dahil ang totoo hindi po tayo kailan pa man iiwan ng ating pong Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians 4:7-18, we are like common clay jars that carry this glorious treasure within, so that this immeasurable power will be seen as God's, not ours. Though we experience every kind of pressure, we are not crushed. At times, we don't know what to do, but quitting is not an option. We are persecuted by others, but God has not forsaken us. We may be knocked down, but not out. We continually share in the death of Jesus in our own bodies, so that the resurrection life of Jesus will be revealed through our humanity. We consider living to mean that we are constantly being handed over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus will be revealed through our humanity. So then, death is at work in us, but it releases life in you. We have the same spirit of faith that is described in the scriptures when it says, "First I believed, then I spoke in faith." So we also first believe, then speak in faith. We do this because we are convinced that He who raised Jesus will raise us up with Him. And together we will all be brought into His presence. Yes, all things work for your enrichment, so that more of God's marvelous grace will spread to more and more people, resulting in an even greater increase of praise to God, bringing Him even more glory. So no wonder we don't give up. For even though our outer person gradually wears out, our inner being is renewed every single day. We view our slight, short-lived troubles in the light of eternity. We see our difficulties as the substance that produces for us an eternal, weighty glory far beyond all comparison, because we don't focus our attention on what is seen, but what is unseen. For what is seen is temporary, but the unseen realm is eternal. Amen? So alam niyo po, napakadami nating mga pinagdadaanan, lalo na po lately, nandito po tayo sa season na talaga naman pong ang daming mga pressures, na ang daming mga pressing needs po na kinakaharap tayo, ang dami po nating mga concerns, no? Ang dami pong mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin, no? At ito po yung nagbunsod nung, lalo na po especially nung onset po, no, yung pandemyang ito. Parang marami po tayong mga na-experience na that is beyond our control. Pero alam niyo po, no, naapektuhan man tayo, totoo po yun, no? Hindi naman natin pwedeng i-deny yung fact, no, that we are really affected, no, dun po sa nangyayari sa panahon po natin ngayon.
Amen. Pag po narinig natin yung mga balita, natutunghayan natin mismo yung mga epektong idinudulot ng pandemya pong ito, sino po ba naman ang hindi po magugulimihanan or sino po ba ang hindi maaapektuhan? Pero alam niyo po, nadi-discourage man tayo or minsan ay nanlulumo man tayo, pinanghihinaan man tayo ng loob, subalit hindi po tayo tuluyang tumatalikod or hindi po tayo tuluyang nasisiraan ng loob dahil tayo daw po ay parang mga glorious vessel na may kayamanang espiritual. Ibig sabihin, tayo daw po ay nilikha ng Panginoon na meron pong ibang klasing resilience or ibang klasing katatagan ng kalooban para harapin ang mga problemang dumarating dahil ito daw po ay ginawa na ng Panginoon para po sa atin at kung tinanggap po natin ang Diyos ang Panginoon sa ating buhay ay tayo daw po partakers na hindi lang po nung suffering, yun pong resilience, katatagan ng kalooban para humarap sa mga pagsubok ng buhay. Hindi lang daw po yun, meron din daw po tayong, we are also partakers ng katagumpayan, bungsod ng ating katatagan na humarap sa mga problema. Alam niyo po yung mga hindi nag-give up, ay siya pong nakakatamasa ng tagumpay. Amen. At alam po natin na sa kabila ng mga pinagdadaanan po nating mga kaliwat kanan ng mga problema, amen, ay nakatitiyak po tayo na pagtatagumpayin po tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, nais kong basahin sa Tagalog. Napakaganda din po nito. Sabi po dito, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito, ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa amin. Kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy naming pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Napakaganda po nito, na hindi po tayo nasisiraan ng loob. Amen. At araw-araw po ay pinalalakas natin yung ating espiritu. Amen. Upang tayo po ay mapagtagumpayan po natin ano man yung mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan. At napakaganda po rito, sabi po ni Pablo, ay tinitingnan daw po niya yung mga pagsubok ng buhay, na ito daw po ay mga bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas lamang natin. Amen. So naniniwala po tayo na ito pong mga pinagdadaanan natin ngayon, hinaharap nating mga
pagsubok, mga challenges ng buhay po natin. Probably nagkasakit kayo, probably ay nawalan kayo ng trabaho, may mga problema pang samut-sari na kayong kinakaharap sa ngayon. Ang sabi po ni Pablo dito ay ito daw po yung mga panandalian lamang at bahagya lang daw po ito. Amen. Hallelujah, dahil alam niyo po ang mga bagay na ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya't yung paningin daw po natin ay nakatuon lamang sa mga bagay na hindi po natin nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Totoo po yun kasi kung titingin po tayo, maapektuhan tayo, magpapaapekto tayo sa mga bagay na nakikita natin. Talaga pong manlulumo tayo. Pero yung pag-asa po natin ay hindi yung mga bagay na nakikita po natin, kundi sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ano po ba yung mga bagay na di natin nakikita na pinagtutuunan natin ng pansin? Ito po yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya po natin sa atin pong Panginoong Hesukristo na siya pong nagbigay ng katagumpayan sa lahat ng ito, 2,000 taon na po ang nakararaan. No, kaya we fight the good fight of faith. Alam po natin na may laban tayo, na makakalampas po tayo sa unos na ito ng matagumpay. Hallelujah. So sa pananampalataya po natin, sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung pananampalataya daw po ay ang katiyakan sa mga bagay na hindi pa natin, na inaasahan natin, no? At yun daw pong katiyakan natin sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ibig sabihin, hindi pa naman natin nakikita, alam po natin yung dulo nito ng pandemya na ito ay para po sa katagumpayan nating lahat. Tayo po lahat ay merong ibang klaseng kagalakan. Biro nyo, sa napakadaming henerasyon, tayo po yung henerasyon natin ang nakaranas po nito. At nakatitiyak po tayo na talagang ibang klase yun pong rejoicing natin after po na mapagtagumpayan natin lahat ng ito. So nakatuon lang po tayo sa sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa mga pangako ng Diyos. At hindi po tayo bibitaw dahil siya na nangako ay tapat na tutuparin po ito. Amen? Kaya kahit dumadanas po tayo ng mga pagsubok, ay chill lang po tayo, cool lang. No, alam po natin that God is in control. Alam po niya yung kanyang ginagawa. Hindi po natin maarok ang kaisipan ng Panginoon. Siguro tayo, ito lang po yung ating nakikita or kayang gawin, kayang unawain. Subalit sa punto de vista po ng Panginoon, sa kanyang kaisipan, alam po niyang lahat ng nangyayari na ito. At alam po niya ang gagawin niya at kung kailan po ito tayo magtiwala sa atin pong Panginoon. At patuloy po tayong magpalakas ng ating pananampalataya. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng extraordinary strength para po tayo ay patuloy na magtagumpay bawat araw. Hindi po tayo masiraan ng loob at yung pong pananampalataya natin ay lalo pa po nating palakasin. So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang pagpapaalala mo po sa amin. Lord, na sa mga panahon na kami po'y dumaranas ng mga pagsubok, there was never a time, Lord, na kami iniwan mo. Kundi, Lord, tinitiyak mo na sa bawat laban namin, Panginoon, bawat pagsubok na amin pong pinagdadaanan, ay kasama ka po namin, Panginoon, at tinitiyak mo ang pagtatagumpay. Lord, kaya ang aming mga mata hindi po namin, Lord, nilalagay sa mga bagay na nakikita lang namin. Tinutuon po namin ito sa mga bagay na hindi namin nakikita. Lord, ang mga pangako mo, Panginoon, alam po namin na isang araw, Panginoon, marirealize namin. Lord, makikita po namin ang mga pangako mo, Panginoon, Lord, na kami, Panginoon, na iyong pagtatagumpayin, Lord, sa mga pagsubok na ito, Panginoon. Salamat po, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kung meron pong mga nanghihina na ang kanilang pananampalataya, hindi na nila alam kung ano yung tamang dapat gawin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ipaalala mo sa kanila
Lord, na sila, Panginoon, ay nilikha mo, Lord, nang may katatagan ng kalooban, at kung nanghihina man, Panginoon, salamat po, O Diyos, na pinapaalala mo sa amin, Lord, na 2,000 taon na ang nakaraan, na pagtagumpayan mo na po ang lahat ng ito sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po.